Umaga po sa lahat, amen? At tayo po ay pinagpala sa araw na ito, amen? At maraming salamat po sa bawat isa't isa sa atin at sa ating dakilang Diyos, kung paano ang kalakasan at buhay ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, tayo ay mayroong pribileyo. Kaya ako po sinasabing pribileyo ito sapagkat bawat isa sa atin gusto mo mang magpuri sa Diyos kung ikaw ay wala na sa mundong ito at hindi na nag-i-exist, wala na. Kaya nga isang pribileyo na tayo ay makapagpuri, makasamba sa Diyos na buhay, sapagkat ito ang panahon at araw na ginawa ng Diyos para sa Kanya at hindi para sa atin. Sapagkat ang lahat ng ito, alam na ng Diyos. Kaya nga po, sa umagang ito, sa mga panahon na kung saan na pinag-usapan natin ng mga nakaraang linggo, na ang ating kaisipan kinakailangan mabago sa ang ating kaisipan doon sa ating pakikitungo sa Diyos. Ang kaisipan na ito ay kinakailangan na magkaroon ng kaalaman kung sino ang Diyos natin at ang ating sarili at ang ating problema, trials. Kailangan ho na sa bawat oras at panahon, ang ating sarili ay bigyan natin ng kaalaman o kamalayan. Lalong-lalo na pag-uusapan ho natin dito sa late Sunday na to na ang uling linggo. Ano na po, April na po sa susunod, no? At napakabilis ng panahon. At kailan ka lang na parang ang mga tao nung sabihin nilang libre na sa Pasko ay nagsaya. Ngayon, April na. At gugunitain na naman natin ang ginawa ng Diyos, ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, pag-uusapan po natin ngayon, change the way you think about yourself. At sa ating sarili. Alam niyo po, naalala ko nung ako ay high school at sa Don Honorio, sa Dabcat. Ang story, sabi nga, ang Charles Darwin story, ang sabi niya tayo ay nagmula sa isang unggoy o Homo sapiens. Unggoy. At sa katagalan, tayo ay nag-evolve at tayo ay naging tao. Ewan ko po kung may parang nahalata ang edad ko rito na mayroon din story na book na nabasang ganon. At ito ay teorya ni Charles Darwin na kung saan ang tao daw, ang istorya ng mundo, ang tao raw ang pinagmulan niya ay isang unggoy. At ito ay nag-evolve hanggang sa panahon na sabi niya umatras ang mga kuko at nawala ang balahibo at ngayon ay makinis na kasi nag-evolve siya. Pero sa totoo po, ang tao ay hindi pwedeng manggaling sa unggoy. Kasi paano tayo manggagaling sa unggoy sa katunayan na hindi teorya, kundi ang kasulatan ang ating babasian sa ating mga buhay. Sa aklat ng Genesis na kung paano na ang tao, ang pinagmulan niya ay yung pagkalikha sa Diyos. Kung makita mo doon sa lahat ng nilikha ng Diyos, na ang Genesis 1:26-27 na ang sabi, pagkatapos niyang nilalang ang lahat ng mga mabubuting bagay, lahat na hinanda para sa tao, pinagpala ng Diyos. At pagkatapos naman sabi niya, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. O larawan, kalarawan ng Diyos ang tao. Pagkatapos lalangin, sabi niya, pinagpala ang tao. At binigyan siya ng kapamalaan, ng mamahala sa mga lahat na nilikha ng Diyos. Kaya, kung iisipin mo, sabi nga, change the way you think about yourself. Tingnan mo ngayon ang iyong sarili. Bakit ako nandito sa mundong ito? Bakit ako nag-i-exist? Kung minsan para makilala nyo ang inyong sarili at makita ninyo kung gaano kayo importante sa Panginoon o kung gaano kayo special. Special kasi nga, alam nyo kapag sinabing special, sabi nga, a masterpiece is one of a kind, no duplicates. One of a kind. Wala kang kamuka, wala kang kagaya. Ay, pastor, tingko po, itong kakambal ko. Kapatid, kahit na kayo ay twins, tingnan ninyo ang inyong thumb mark, hindi kayo magkapareho. Kambal nga kayo, pero yung mga thumb mark ninyo, hindi kayo pareho. Sapagkat kayo ay masterpiece.
na kagaya ko, na nilikha ng Diyos, na wala kang katulad at wala kang kamukha. Kaya napaka-importante po na malaman natin ito sapagkat kung hindi natin alam na tayo ay isang importante sa Diyos, nawawalan ng kabuluhan ng ating buhay. Minsan, sa sobrang pagod mo, gusto mo nang bumigay eh. Ano ba to? Puro na lang ako tricycle driver habang buhay. Isang kayod, isang tuka. Ganon ang iniisip. Kung minsan naman, nakakapagod. Ano ba to? Puro na lang ako karpintero na nakikipagtrabaho. Dumanda na ako hanggang sa 60 years na ako. Hindi na ako makakit sa mga bubong pero karpintero pa rin ako. Kung minsan, kailangan na ang ating sarili ay makita mo at malaman mo kung ano ang pinanggalingan mo at bakit ka narito sa mundong ito. Ito ang pinaka-importante. Kasi nga, ikaw ba'y narito para yumaman? Pagkatapos nun ay malibot mo ang buong mundo? Or sasabihin mo na ikaw ay nagtagumpay at ako ay isang matalino pagkatapos ay nakapag-abroad? Lahat, kaya mong subukin. Subalit, ang masasabi ko sa bawat isa't isa o sa ating kalagitnaan dito, kapatid, kaya ka nandito, ang Diyos ang may pakana sa lahat, kaya ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Higit niyang alam kung bakit ka narito. Kaya tuklasin mo na ang iyong kaisipan ay pagpalagay mo sa umagang ito, change the way you think about your life. Hindi tayo nag-evolve. Kung minsan sinasabi ng iba na nag-evolve lang tayo, naniniwala yung iba, kaya lalong-lalo na yung mga walang Diyos na sinasabi, hindi nila alam kung saan ang kanilang pinamulan. Imagine, kung sakali man na ikaw ay nandito, ang iyong ina o ang iyong ama ay norte, ang tatay, at pagkatapos ay south, yung nanay. Sila'y magtagpo at ikaw ngayon ay sisilang. Kung iisipin mo, o kung hindi nagkita ang nanay mo at tatay mo, saan ka? Naisip niyo po ba yon? Kung kayang hindi pumunta ng Tarlac ang aking tatay na nasa Bacolor, mayroon kayang magsasalita sa harap ninyo. O kaya naman kung minsan ay foreigner pa. Kung hindi pumunta ng Amerika kaya, ako kaya ay nandito. We are not accident. Hindi po tayo aksidente, kundi tayo ay pinlano ng Diyos ayon sa kanyang kapurihan. Pinlano ng Diyos. Kaya nga po, in Genesis 2:7, the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat tunay nga, kami ay binigyan mo ng isang pribileyo na makarinig ng iyong buhay na salita at maging ang aming mga buhay may kalakasan. Iningatan mo kami sa buong magdamag. Salamat o Diyos at binigyan mo kami muli ng pagkakataon upang masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Hayahan mo po sa aming kalagitnaan na maghari ka. Banal na Espiritu, ikaw ang malayang kumilos at magbigay at maglagay ng unawa sa aming kaisipan at puso. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang malawak na pangunawa kung sino kami at ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa bawat isa't isa sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong lingkod, O Diyos. Itago mo ako sa iyong kapangyarihan. At hindi ang aking sarili, Panginoon, ang siyang magsasalita, kundi ang iyong salita ang aking sasalitain at ang iyong kapangyarihan ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Lukuban niyo po ako ng iyong banal na dugo at ng iyong kapangyarihan. Panginoon, sa gana ng akin, kung wala ka sa akin ay wala akong magagawa. Salamat po sa umagang ito. Ayahan mo sa aming pananamba, Panginoon, pananambaang ito, O Diyos, na ikaw ay aming mapuri. Makilala ang aming mga sarili. Higit sa lahat, O Diyos, na makilala namin sa aming sarili na ikaw ang lahat ng may pakana kung bakit kami nandito sa mundong ito at upang bigyan ka ng kalwalatian at kapurihan
sa aming mga buhay. Kaya nga po, hayahan mo, O Diyos, na mula sa simula hanggang matapos ang service na ito, ikaw ang kasama namin at lukuban mo kami ng inyong presensya. Salamat po sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Genesis 2:7, na kung saan, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, ibig sabihin, no, tayo ay gawa sa alabok. Hindi ho gawa sa putik, clay, o lupa. Ang alabok ay yung pinong-pino na kapag dumaan na sasakyan ay mga lumilipad na, napaka-pino yan. Yung, wala huwang kasing pino ang alabok. Subukan ninyong umuwi sa inyong bahay, ganyan ninyo yung tabi ng pasamano. Makikita nyo ang alabok. At dito ho, sabi nga, umipon ng alabok ang Diyos at pagkatapos ay pinorma at katapos ng naporma na tao, na ugis tao, ito ngayon ay iningahan niya. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang binigyan niya ng parte sa kanyang sarili. Yahong ininga, yung breath, na kung saan ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay ang ininga niya sa tao, kaya ang Espiritu ng tao ay nagkaroon ng buhay. Maraming tao na mayroong Espiritu, sila ay palakad-lakad, subalit ang kanilang Espiritu ay patay. Patay ang kanilang Espiritu sapagkat hindi nila nakikilala o tinanggap ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay upang mabuhay ang kanilang Espiritu at magliwanag ang kanilang buhay. Ito ho, kaya sabi nga, kailangan nating maalaman sa ating sarili at ang ating buhay kung gaano ito kayo importante at saan natin gagamitin at saan natin itatalaga at paano mag-i-exist ito hanggang sa panahon na tayo'y maglaho dito sa mundong ito. Kuminsan no, maraming beses kapag down, kapag pumupunta ka ng Campo Santo, tinitingnan mo yung mga lapida. Minsan makita mo born, sabi niya, December 1, 1972. Died, December 2, 1972. Ay, isang araw lang. O minsan naman, 16 years old pa lang. Tinitingnan mo. Kung minsan nakikita mo at naalala mo na napakaiksi ng kanilang buhay. Alam niyo, hindi naman pahabaan ng buhay. Ang gustong mangyari ng Diyos sa pagkalikha niya sa iyo at sa akin, ang gustong makita niya kung paano mo ginugulang yung buhay para sa Diyos. Gugulin ang buhay na ito para sa Diyos upang sa ganoon ang pagtatalaga mo sa iyong sarili. Kaya ikaw ay nag-i-exist dito upang mabigyan mo ng kapurihan ang nasa langit at upang mabigyan mo ng tuwa o ngiti ang dakilang manlilikha. Tayo ay nagmula sa alabok, masterpiece. Ibig sabihin, pinorma tayo sa kanyang kamay. Samantalang ang lahat ng nilikha ng Diyos, sasabihin niyang magkakaroon ng puno at magkakaroon. At pagkatapos sasabihin ng Diyos, ito ay napakainam at pinagpala ng Diyos. Mabuti ito at pinagpapala ng Diyos. Subalit sa tao, hindi o salita ang kanyang ginamit. Kundi ang kanyang ginamit ay yung mismo na kanyang kamay na kay ikaw ay pinorma, kaya ikaw ay masterpiece, wala kang katulad, special ka sa Diyos. Kaya, nung ikaw ay napormahan, binigyan ka pa ng isang hininga na pinanggalingan ng Diyos, iningaan ng Diyos, at kaya tayo ngayon ay nabuhay. Ibig sabihin, ang buhay ay regalo. Amen. Regalo ng Diyos sa atin. Kasi kung minsan nakala nila ang buhay ay hindi gift, gift po yan. Regalo ng Diyos. Kaya ang buhay na yan ay mahalin mo at ang buhay na yan ay pangalagahan mo at ang buhay na yan ay iyong isulit sa nagbigay buhay sa iyo. Upang sa ganoon, magkaroon ka ng sense sa mundong ito habang ikaw ay nabubuhay. Kapag hindi mo na ganun ang ating pananaw, ang buhay natin parang normal lang.
parang butete ka lang na sumipot pagkatapos lalaki. Kaya sabi ko nga, yung iba, ikaw ba'y narito upang sa ganoon ay yumaman lang. Kung gusto mo lang ng yumaman, yung sinasabi mong kayamanan ng blessing, tularan mo na lang si Atong Ang. Pasabong ka na lang. Kayamanan lang pala ang gusto mo eh. Pagkatapos nun, ay hindi mo naman kakamtan ng buhay na walang hanggan. O kaya si Bong Pineda. Kung sino-sino pa ang mga, mga sugarol na kung saan na sila ay sumisira ng pamilya. Tularan mo na lang yan. Kasi bakit? Kung pera lang ang hinahanap mo. Kapatid, kinakailangan na magbago ang iyong kaisipan na kung papaano ang ating buhay ay napakaalaga at ang buhay na ito, ang pinanggalingan niya ay ang dakilang manlilikha at walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Change the way you think about your life. Your life is not an accident. You have a purpose. Meron tayong purpose. Ngayon, ang pinaka-disaster na buhay ng tao, sa buhay ng tao na mangyayari kapag hindi niya alam ang kanyang purpose. Alam niyo ho ba na tayo ay binigyan ng purpose ang Panginoon at may plano ang Diyos na kung saan ang Jeremiah 29:11, ang sabi nga, anong sabi niya? I have a plans for you. For I know the thoughts that think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not evil to give you a future and hope. May plano ang Diyos sa atin. At ang plano niya ay hindi yung masaktan ka. Bakit nangyayari sa atin kung minsan tayo ay nasasaktan at kung minsan tayo ay nahihirapan? Yan ho ay sarili nating desisyon at hindi yan ang desisyon ng Diyos. Sapagkat binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos upang sa ganoon, tayo ay magkaroon ng choice. Ang buhay ay yes or no lang eh. Gusto mo ba kay Satan? Kay Satan ka. Gusto mo ba kay Lord? Kay Lord ka. Yes or no lang. Ibig sabihin, yung hindi mo na masyadong bigyan pa ng alibay ang yung sarili. Kung minsan sasabihin nun, kasi pastor, tao ko mo eh. Kung minsan naman yung mga nagturo nung una na matatanda, ang sabi nila, ang tao daw ay the highest form of animals, kaya ganyan daw ang ating pag-ugali. Tatanggapin ba ng mga Kristiyano? Wag nating tanggapin yon sapagkat tayo ay hindi hayop, kundi tayo'y tao at pinorma tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pag sinabi ho yun, i-refuse ninyo. Pag sinabing, kasi kaya ganyan ang ugali ay nanggaling tayo sa, wag ho. Yan ho ay mga sumpa na kung saan na ibinigay at itinalaga sa atin ng ating mga matatanda noon pa. Kaya kapag ikaw ay tumanggap naman at pinakinggan mo, kaya nagiging bayolente ang kaisipan mo kasi nga, hinuturing kang hayop. Hindi ho tayo hayop, kundi tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa kanyang kalwalatian, sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan. Tayo lang ang kawangis ng Diyos. Kaya dito sa Jeremiah 1:5, sabi niya, I know you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nation. So, ang ating Diyos, hindi ka pa man isinilang at nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, ay binabantayan ka na niya. Alam ka na niya at kilala ka niya kung ang kasarian mo ay babae o lalaki at alam niya kung hanggang saan ka mabubuhay ayon sa kanyang plano. Meron hong blueprint ang Diyos sa atin. Gawa na ang buhay mo. Ginawa na ng Diyos ang buhay mo, kapatid. Kaya lang, kung bakit ang mga bagay na itinalaga ng Diyos ay hindi mo nakakamit, lumiliis ka ng dahan. Yung pamamaraan, the way we act, na kung saan na tayo nabubuhay, tayo ay nakaliis doon sa gusto ng Panginoon. Ang gusto natin lagi ay yung komportable tayo sa ating buhay at ginagalawan. At sa lahat ng ating ginagawa, gusto mo komportable ka, ayaw mo na hihirapan. Subalit, hindi mo pwede yun. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kinakailangan sumunod ka. Kung ikaw ay gusto mong mapagpala ng Diyos, sundin mo ang Panginoon. Gahano man kahirap, gahano man ang tiis, at pagkatapos noon, sa dulo noon, ang Diyos ang nakakaalam na higit na mabuti
ang iyong madadatnan doon. Dito ho, sabi niya, I know you before I formed you in your mother's womb. Kilala niya pala ako, na alam niya ako'y tatayo rito at magsasalita. Na alam niya na kayo ay susunod kung papaano ang gusto ng Panginoon. Kilala ka niya na ikaw ay isang negosyante. Kilala ka niya kung ano ang pamamaraan. At pagkatapos nun, kung mayroon man na bagay na kung saan napatungo sa mabuti, pabuti ng pabuti, ang Diyos pa rin ang may gawa noon sapagkat alam niya kung ano ang higit na mabuti sa bawat isa sa atin. Perpekto ang gusto ng Panginoon sa atin. At yan ho ay itinalaganan niya mula nung tayo ay napormang tao pa. At ito ba ang importante? Ang iisipin mo, ang itlog ng iyong nanay at ang itlog ng iyong tatay, millions ang sa tatay at ikaw lang ay iisa pag nagsalubong, ikaw pa ang sisipot. You are born champion. Bakit nangyari yon? Ikaw ang gusto na ipakita ng Diyos sa mundong ito upang sa ganon makita mo ang ganda ng mundo at makita mo kung paano ka pagpapalain ng Diyos at ang Diyos ang iyong susundin at mabigyan ng kapurihan at ngiti sa langit. Kaya nga lang, dahil sa binigay na regalo uli sa atin ng kaisipan na libre tayong mag-isip, libre tayong magdesisyon, ang tao ay napapariwara at napapalayo sa Diyos. Subalit, sa umagang ito, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang direksyon at makilala natin ang ating sarili na change the way we think about your life, na kung saan ang buhay na ito ay napaka-importante at ang buhay na ito, mula sa araw na ito, ipagkakalob ko kung sino ang lumikha sa akin at ito ay magbibigay ng kapurihan. Psalms 139 verse 16, You created me to be before I became me. Before I've ever seen the light of day, the numbers of days you planned for me were already recorded in your book. Mayroon palang libro ang Diyos at nakatala na ang buhay mo, kapatid. Mula sa sinapupunan hanggang doon sa iyong paglisan sa mundong ito, nakatala sa Panginoon yan. At itinalanan niya. At ito ay babasahin natin sa TPT. TPT ang binasa natin. Babasahin natin ngayon sa NLT. Psalms 139 verse 16 and 18. Parehas lang ho yan. Sabi nga, You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Nakarecord pala. Ibig sabihin, yung blueprint na ginawa ng Diyos, mula sa sinapupunan hanggang sa paglisan mo sa mundong ito, alam na niya kung ano ang magiging buhay mo. Kaya nga lang, bakit hindi natutupad yon? Dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, inaayaan niya yung tao kung saan siya magdidesisyon at kung ano ang kanyang pipiliin. Sobra ang pag-ibig ng Diyos. Labis-labis ang pagmamahal niya. Hindi niya tayo ginawang robot. Kung kilala ka na ng Diyos, kung gusto lang niyang gawin na parang robot, basta't ikaw, ganito ka. Mula sa sinapupunan, ikaw magiging mayor ng Angeles. Ganun na lang mangyayari. Pero hindi ho. Inayaan ho tayo ng Diyos na mabuhay dito ng libre. Inayaan ho tayo ng Diyos na mamuhay tayo na mayroong kaalaman, malaman ang mali, malaman ang tama, malaman ang mabuti, malaman ang masama, at malaman ang totoo at ang hindi totoo. Mayroon tayong kaisipan ganoon upang sa ganoon. Ngayon, saan tayo lalagay at saan tayo tatayo at saan tayo mabubuhay ngayon? Nasa sa atin pa rin. Kaya ang iyong sarili, kailangan na manduin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkakilala na mayroong Diyos na lumikha sa iyo upang sa ganoon ay magkaroon ka ng isang direksyon sa buhay. Sabi nga, even single day, add fast. Mga araw na kung saan na walang hindi naitala ang Panginoon. Kaya alam niya lahat. Maging ang mga bagay na pinaplano mo, alam niya rin yan. Pero kapag hindi nakaayon sa plano ng Diyos, ay hindi ka magtatagumpay. Kaya ang iyong blessing, palayo ng palayo, at ikaw ay tumatanda, hindi mo makakamit. Subalit, kung ikaw ay naka-align doon sa nais ng Panginoon, doon sa will ng Panginoon ng iyong ginagawa, bata ka pa lang, kapatid, hindi ka lang magiging milyonaryo o bilyonaryo sapagkat yan ang pangako ng Diyos sa iyo na pagpapalain ka at hindi ka maghihirap.
Kailangan ho na malaman natin. Kapag hindi natin alam kung papaano ang ating buhay, mawawalan ng saysay ito. Hanggang sa panahon na masisira, magkakaroon ng karamdaman. Kaya nagkakaroon tayo ng sakit. Hindi dapat magkaroon ng sakit o karamdaman ng isang tao, kaya lang nagkakaroon tayo ng karamdaman dahil sa ating pagpapasya sa ating sarili. Kung minsan alam mo na bawal lang kainin na ito. Pinag-pray ko na, pastor, may gamot naman mamaya kakainin ko. Masarap kasi ang lechon mahal pa naman ang baboy. Pwede ka naman kumain na isang pirasong lechon. Lechon na rin yun. Ako, mula nung ako'y nagkasakit sa mga pagkain ng ganyan, ay pwede rin akong kumain ng balatong, isang mangkok nga lang. Pero ang balatong naman, ang munggo, hindi naman pala bawal doon sa mga gout. Nakakatibay pa ng gout ang munggo. Huwag kayong maniwala na ang munggo ay kapag kumain ka ng munggo, magkakaroon ka ng arthritis o gout. Hindi mo totoo yun. Ang nagkakaroon yung nakakataas ng uric acid. Shrimp, yan, yung mga ema. Ay, manyaman, pastor, bawal na po. Paro, ay, pangaragulda, pastor, sugpo. Kumisan tayo ay nagkakaroon ng pagkasira sa ating sariling katawan. Kapag sira-sira na ang iyong katawan, sasabihin mo, hindi ko nakamit ang aking pangarap. Kasi kapatid, sa iyong sariling desisyon at hindi desisyon ng Diyos yun. Tapos tatanong mo, Lord, bakit makanyan? Mula nung naborn again ako, Diyos, sumusunod naman po ako. Totoo kayang sumusunod ka? Ang pagsunod sa Diyos, isang pweba na kung saan ang sumasalamin sa iyo ay ang salita ng Diyos. Ito ang sumasalamin kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Pero sinasabi mo lang na sa iyong sarili na ikaw ay sumusunod at wala sa kanyang salita, hindi ka sumusunod, kapatid. Sumusuway ka pa nga. Sa katunayan, ikaw ay kahaway ng Diyos sapagkat sinusuway mo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, bawat isa sa atin mayroong tala sa aklat na sinasabi ng Panginoon na mula't mula nung ikaw ay nakilala niya, ni-record na niya ang iyong buhay. Pero dito sabi nga, how precious you are, thoughts about me. Thoughts na kung saan, yung plano ng Diyos, oh God, that cannot be numbered. Hindi mabilang. And then, I can't even count them. They outnumber the grains of sand, and when I wake up, you are still with me. Iisipin mo na kung saan ang mga plano ng Diyos, ang mga bagay na gustong mangyari sa iyo ng mga biyaya at pagpapala ay nakakaigit pa doon sa buwangin sa dagat at hindi mo mabilang. Nakakaigit pa. Kung ikukumpara sa buwangin sa dalampasigan na kung saan ang plano ng Diyos na mabuti para sa iyo, kapatid. Bakit hindi natin nakakamit ng mabuti? Yun nga ang dahilan. Kung minsan, hindi natin kilala ang ating sarili at hindi natin alam ang ating sarili na inisip natin, ito ay sa atin lang at hindi sa Diyos. Revelations 20, verse 12 and 13. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were opened. Ito, may aklat na naman dito. Including the book of life. Yung book of life na sinasabi, yung pinag-inusapan natin na nakatalaga ang ating pangalan. At nakatalaga kung ano ang sasapitin mo, kapatid. And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. O dito, titingnan natin. And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Pero yung mga patay, sabi niya, na kaya mayroon tayong aklat na kung saan na ito ay nilitis. Nilitis ito sa pamamagitan ng aklat na nakatala sa kanyang ginawa. The sea gave up its dead, and death and the grave gave up their dead. And all were judged according to their deeds. So, may isang aklat na kung saan na nakatala naman yung judgment na kung saan sa iyong ginawa. Gumawa ka ba ng mabuti o gumawa ka ng masama? Kaya nga po, ano ang dapat natin gawin? Kung gusto mong mabuhay at kung gusto mong makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan,
kinakailangan na huwag kang mawala sa book of life. Yung book of life na kanyang itinalaga na sinulat kung ano ang mangyayari sa iyo at kung ano ang buhay mo doon, kinakailangan nandoon lahat ang iyong ginagawa at nakaayon doon. Kung hindi nakaayon doon, sa ibang aklat ka, kapatid. Pagdating ng panahon, bubuksan din ng ibang aklat at pagkatapos, ikaw ay lilitisin kagaya ng mga namatay na sinasabi rito. So kung titingnan natin, ang buhay na binigay ng Diyos, the book of life na tinalaga niya, kinakailangan ito ang mangyari sa buhay natin upang sa ganoon, ang ating kaisipan ay mabago. Hindi yung ating mga pansarili. Sapagkat ginawa na ng Panginoon yan. Alam ko na kung minsan ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa bawat isa sa atin. Kaya nga lang matigas ang ating ulo. Maraming panahon, nararanasan natin lahat ito, tayong mga tinawag at pinili ng Diyos. Kapag gusto mong gumawa ng masama, ang banal na Espiritu ay nagsasalita, magagawan. Pero anong mangyayari? Itang kadwang magsalita, gawan mo, wala namang kahit. Yun. Hindi na yung banal na Espiritu yun. Iba na yun. Masamang Espiritu na yun. At pagkatapos, ginawa mo. Anong mangyayari ngayon? Napigati ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ay hindi umaalis sa atin. Nandito lagi. Siya ang nangunguna. Siya ang unang nagsasalita sa iyo upang hindi ka mapahamak. Subalit kapag iyan ay hindi mo pinakinggan, yung pangalawa ang sinunod mo, kapatid, yan ay hindi na nanggaling sa banal na Espiritu. Kundi sa Espiritu na kung saan na ang kasalanan ay inaatak kanya at yan ay espiritu ng demonyo. Kailangan kung gusto mong na magkaroon ka ng buhay para sa Diyos, lagi mong isaalang-alang ang unang bugso o unang paalala ng banal na Espiritu sa iyo. Kung minsan nga lang napakasimple. Bagay na kung saan nagagawin mo pagkatapos sasabihin ng Diyos sa iyo o ng banal na Espiritu, ay hindi, wag mong gawin yan. Pero pinipilit mo pa rin ang iyong sarili. At gagawa ka pa rin ng iyong pamamaraan. Ay, manutang kwata ba ang kanita? Makasali kong kotse kasi sinali ang kotse isipin kong bali. Wala na akong manutang Kung minsan, mga simpleng bagay, ay hindi natin pinapaubaya sa Diyos, akala natin, kaya natin. Tandahan mo natin, ang sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Yung kahulugan ng apart from me, you can do nothing, yung kung wala ka sa Diyos, ay hindi ka makakagawa ng kahit katiting o isang matuwid o isang tama. Kaya ang sabi ng Diyos, apart from me, you can do nothing. Nothing. Makakagawa ka pero wala sa Diyos yan. At walang tama sa Diyos. Kaya gusto mo makagawa ng tama, dumikit ka sa Diyos. Anong sabi sa John 15:7? Na kung saan na kinakailangan, abide. Mag-abide ka. Magdugsong ka. Huwag kang umiwalay. Upang sa ganoon ay magkaroon ka ng isang buhay na naka-abide kay Christ at ikaw ay magtatagumpay. Huwag kang umiwalay. Kapag umiwalay ka, walang mangyayari. At dito po, sabi nga, sa Jeremiah 29:11, itong sinasabi ko, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not evil, to give you a future and hope. Itong plano ng Diyos sa book of life. Itong plano ko, anak, na huwag kang masaktan, na huwag masira ang iyong katawan, na hindi ka magkasakit. Ito ang plano ko, anak, na ikaw ay managana at hindi ka magikawos. Sapagkat sa lahat ng anak ng Diyos ay walang nagpalimos ng tinapay. Hindi ka maghihirap. Ito ang plano ko sa iyo. Sundin mo lang, sabi niya. Pero anong ginagawa ng tao? Pilit na lumiliis. Lord, mahirap Alam mo, ano ang klaseng bagay ay mayroong pagtitiis. At sabi ko nga, ang isang born again ay hindi ko isang madali. Akala ng iba kasi napakadali ng born again.
Ako, para sa akin, pinakamahirap sa lahat ng born again. Kung hindi pinakamahirap, anong sabi ng Panginoon? Marami ang mapapaamak, subalit kakaunti lang ang maliligtas. Ibig sabihin, pinakamahirap talaga. Ngayon, alam mo na yon na ikaw ay maliligtas, kahit na pinakamahirap, hindi mo ba titiisin? Titiisin mo at kakayanin mo yon sapagkat may pangako ang Diyos. Sa 1 John 4:4, ano ang pangako ng Panginoon? Ang Espiritu na nasa sayo at ang kapangyarihan ay higit na malakas sa Espiritu ng mundong ito, sapagkat yan ang Espiritu ng Diyos, nakasama mo ang Diyos, hindi kanya iiwanan. Kaya nga po, gaano man kahirap, kaya natin tiisin, sapagkat ang buhay nating ito ay para sa Diyos at hindi para sa ating sarili. Kaya nagiging mahirap ito sapagkat inaangkin mo ng buhay na ito ay sa aking sarili at hindi sa Diyos. Pero kung alam mo ang buhay mo at ang buhay na ito ay para sa Diyos, tiyak, magahan, gaano man kairap, kaya mong lutsasin at kaya mong lusutin ang mga problema sapagkat ang Diyos ang kasama mo. Change the way you think about your life. Your life is not your own. You are God's special possession. God's possession na kung saan na kung ikaw ay God's possession, ibig sabihin na iniingat-ingatan ka ng Diyos. Katunayan nga ay nakaugit ka sa palad ng Diyos. At katunayan rin, ikaw lang ang laging tinitingnan ng Diyos at ako. Psalms 8:4. Anong sabi? Ano bang tao? Bakit hindi mawaglit sa isip no? Na kung saan? What is a mankind? That you are mindful on them. Human beings that you care for them. Sino yan? Tayo ho. Sino ba yan? Bakit lagi mong iniisip yan? And then, sa verse 5, ang ganda bang sinabi, you have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. And verse 6, sabi sa verse 6, you made them ruler over works of your hands. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, ikaw ang mamamahala, tao. You put everything under their feet. Inilagay ng lahat ng ginawa ng Diyos sa ilalim ng paanan ng tao. Pero ang tao, anong mangyayari ngayon? Kuminsan ang tao ay nasa ilalim ng pera. Kuminsan ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan. Kuminsan ng tao nasa ilalim ng malihit na bagay na ibibigay niya ang kanyang sarili. Paano tayo magkakaroon o paano natin mabigyan ng ngiti ang Diyos kung gano'n ang pagkilala natin sa ating sarili? Ang ating sarili ay binigyan niya ng kapamalan. Walang ibang binigyan kapamalan ng Diyos kundi ang tao. Special tayo. Kung minsan hindi natin alam. Bakit hindi natin alam na ganyan tayo kaimportante at ganyan tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na kung saan napamahalaan natin ang lahat ng kanyang nilikha. Alam niyo ho, walang nilikang hindi mabuti ang Diyos. Lahat ng nakikita natin at sa ating kapaligiran ay mabuti. Kahit mga bagay na kung saan na kumisan ay iniisip natin nakakapanakit o kumisan iniisip natin na hindi ito angkop sa atin. Ginawa ng Diyos yan para sa iyo, subalit hindi mo ngayon ginawa ang yung dapat gawin na tama. Kumisan, nakikita niyo yung plastic. Bakit kaya nung gawin ng Diyos, ang lupang ito ay may mineral na plastic? Sana wala ng plastic, hindi na niya binigyan ng plastic. Alam mo kapatid, kung ginamit lang ng bawat isa na ang pagkagamit sa plastic ay sa tamang pagkagamit, pakinabang at perpekto pa rin sa paningin ng Diyos. Kaya lang inabuse. Lahat po ng bagay. Kasi anong sabi? Lahat ay nilikha para kay Kristo. Everything nilikha para kay Kristo. Kaya lang tayo ang hindi marunong gumamit o hindi marunong magpaalaga sa ginawa ng Diyos na para sa atin na ikabubuti ng bawat isa. Kaya nga po,
Life is your not own. You are God's special possession. Meron ba kayong possession? Meron ba kayong ginto, diamond, sa bahay? Opo, pastor, nakabolt. Kasi di kahit sino makabukas doon. Yes, tama po. Kasi possession yan eh. Kailangan talaga na iyan ay ikip mo. Ganun din ho ang Diyos. Kung ikaw, kapatid, possession ng Diyos, ikaw ay iniingatan ng Diyos at ayaw niyang ikaw ay mawala sa kanyang kamay. Kasi ayaw niya. Jeremiah 10:23, Lord, I know the people's live are not in their own. It is not for them to direct their steps. Alam niyo ba na gusto ng Panginoon lahat ng step natin, lahat ng akbang natin ay isinasangguni natin sa Diyos. Lahat ng desisyon natin ay kailangan sangguni rin natin sa Kanya. Yan ang nais ng Diyos. Yung masangguni ang lahat. Ako nga, pag nabasa ko ito, sasabihin ko, mandilo na ako, sabi ko kang Mrs. Alam niyo ho, kapag ako'y nagpainit ng tubig pagkatapos bago maligo, Lord, ang tubig na ito ay makakalinis sa aking katawan, makakaalis ng aking karamdaman, at ito ay magbibigay ng lakas. At lahat ng poison ay wala in Jesus' name. Madali lang. Kapag gano'n ang ginawa mo, kapatid, magiginawaan ka. Ay, pastor, natural mo pong atindahan mo. Sasabihin niya pa, yes! Natural lang na may tubig, pero ano? Saan nanggagaling ang tubig? Sa Diyos pa rin yan, kapatid. Kaya bakit mo hindi mo ipaalam sa Diyos? Bakit hindi mo isalang-alang ang may ibibigay sa'yo? Kaya nga kung minsan yung mga tao ay hindi makapagbigay sa Diyos pero sa highway, kahit gaano kamahal ang toll gate, mag-skyway tamo. Hindi kami, skyway kami. Kahit gaano kamahal, magbabayad ka. Bakit ka nagbayad? Kasi hindi ka makakaran, pastor, kapag hindi ka nagbayad Kapatid, alam mo ba na ang lahat ng yan ay para sa Diyos? Kung ganoon, ibigay mo ang tamang ibigay sa Diyos. Kung sa mga gobyerno, ibinibigay mo ang tama, ibigay mo rin ang tama sa Diyos. Sapagkat yan ay paghahari lahat ng Diyos. Kaya nga kung minsan naiisip ng mga tao yan kailangan magkaroon tayo ng kaisipan sa ating sarili. Change the way we think about your life na kung sana ang buhay pa lang ito ay hindi sa akin, sa Diyos pala. Kinakailangan isulit ko sa Diyos. Kaya lang kung minsan Lord, meron akong 1,000,000 na kinita. Kung magtatides ako, 200,000, makakabili na ako ng kotse, makakapag-down na ako, karagul na. Hindi mo naisip na yung 800,000 sa Panginoon nang galing. At yung 20 ay ibabalik mo lang. Yung 200. Ganun o tayo. Sasabihin ng iba, likas o ata sa mga tao yan. Kaya sinasabi mong likas, kasi nga, hindi mo pa kilala ang iyong sarili kung sino ang lumikha sa iyo at kung sino ang may hari sa iyo. Kung alam mo na may hari sa iyo ang Diyos, lahat ay hindi na issue, kapatid, sapagkat yan ay magahana. At alam mo, kapag ikaw ay nagbigay, bibigyan ka na naman ng Diyos, ay hindi ka mawawalan. Kailangan na malaman natin ito. Upang sa ganon, mabago ang ating kaisipan. Kasi inisip natin na sinisecure natin ang ating mga sarili. Kung minsan nga hindi ko sinasabing hindi kayo maghimpok o hindi kayo mag-savings. Yung iba kasi sasabihin nila na pilosopo, pastor, siyempre kaya kami nag-himpok. Para sa pagdating ng panahon, mayroon kaming kukunin. Yes po, tamang-tama po yun. Mabuti po yun. Pero yung kung sasabihin mo na, pastor, kaya po kami nag-himpok para kapag kami nagkasakit, mayroon kaming kukunin. Aba kapatid, ikaw mismo nagbigay ng sumpa. Sa edad mo, nasa senta, sasabihin mo na inimpok mo yung pera patapos uubusin mo. Kasi hindi mo alam ang iyong sarili. Kaya ako sinasabi ito, kung alam mo ang iyong sarili, lahat ng ginagawa mo sa araw-araw na buhay ay pinapahubaya mo sa Diyos at ang Diyos ang kakalinga sa iyo. Hindi kanya pababayaan ni iiwanan. Araw-araw yan. Kasi paghahari ka niya
Biro mo na, isipin mo naman na paghahari ka niya, pababayaan ka niya. Hindi ka pababayaan. Kung gumagawa ka ng kasamaan at lumilis ka sa Kanya, pababayaan ka nga ng Diyos. Pinili mo yan, anak. Sabi niya. You learn the hard way. Kasi nga, ikaw ang pumili sa pamamarang yan. At hindi ko ninais yan ang sabi ng Panginoon. Nakasulat, sabi niya, lumayo ka sa mga bagay na yan. Sa karamal-dumal ng kasalanan. Layuin mo ang pakikipag-ipid. Layuan mo ang sugalan. Layuan mo ang inuman. Layuan mo ang mga barkada na hindi nakapagbibigay ng mabuti sa iyo. Hindi ko ginusto yan, sabi ng Panginoon. Ikaw may gusto. Minsan tatanungin, bakit kaya nangyayari ito? Minsan sasabihin nilang, ano po kasi kanin demonyo? Kasi kanin demonyo, putas hala kaya, sabi na, siya yung nagwawagi. Kapatid, ikaw ang nagbibigay ng power sa Kanya at hindi ang Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa John 16:33, wala nang kapangyarihan ang demonyo. Anong sabi niya? Upang malubos ang iyong kagalakan. I have told you to these things. So that in me, you may have peace. Mayroong kapangyarihan. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Pinagtagumpayan ko na yan. Wala na yan. Kaya nasa sayo kung ikaw ay tatanggi o hindi tatanggi. Kapatid, huwag mong isipin na ikaw ay nilalaro ng demonyo na napakalakas. Ang demonyo ay inilagay niya sa ilalim ng iyong paanan. Di ba? Binasa natin sa Psalms. Lahat ay nasa ilalim ng ating paanan. Eh di pandakurakan niya. Tirisan me. Nakakapanggiligit ka. So, kapag gano'n ang ginagawa mo at attitude mo, kapatid, hindi ka malapitan ng demonyo. Manitun na ako kareni, itang may nani, no kaya may nakini, ana yung demonyo. Ito, ana. Kalwal na. Katas na pa mo gamat na niya may game niya, ana. Alam niyo ho, sa bawat buhay natin, at sa bawat ginagawa natin, kung i-considera natin ang ating Panginoon na tayo pagmamahari niya, tiyak wala hong magagawa ang kaaway sa bawat isa sa atin. Sapagkat tunay nga, ang Diyos, nilikha ka niya upang ikaw ay managumpay. In Ephesians 2:10, sabi nga, sa NLT po, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Hallelujah. Anong sabi? We are God's masterpiece. He has created us anew. New. Sa 1 Corinthians 5:17, di ho ba? New. New. In Christ Jesus. Bakit Kanya ginawang bago ngayon, kapatid? Sa pamamagitan ni Kristo na nagkatawang tao, na tayo ay tinubos, na tayo ay binayad, na tayo ngayon ay inalis doon sa isang kapahamakan, kundi tayo ay inilagay sa isang mabubuting kalagayan upang mabigyan niya ng parangal ang ating Amang nasa langit. Ito ang katotohanan. Ano pang sabi? So we can do the good things upang makagawa ka ng mabubuting bagay. Sabi pa dito, good things He planned for us long ago. Long ago, hindi was short. Hindi yung 1 day ago, or 1 week ago, or 1 month ago, kundi long. Yung matagal ng panahon na pinlano ng Diyos na gumawa kang mabuti. Bakit hindi ka nakakagawa ng mabuti, kapatid? Hindi mo kasi kilala ang iyong sarili. Kaya sabi nga, change the way you think about your life. Di mo alam ang buhay mo kung gaano kaalaga. Tayo ay pagmamahari ng Panginoon, kaya ang Panginoon ang dapat masunod at hindi ang ating sarili. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, and a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light.
Kanina pinlano ng Diyos na ikaw ay gumawa ng mabuti. Ngayon, wonderful life na kung saan na ang kamanghamang buhay ang gustong makita ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay sumunod sa Kanya. God is special possession that you may declare the praises of Him. Upang sa ganoon, sa pagtawag mo sa Kanya, sa pagtawag niya sa iyo sa kadiliman na kung saan na ikaw ay nilagay sa kaliwanagan, ikaw ay kitang-kita ng mundong ito at madali kang makaikayat ng kaluluwa. Amen? Kasi manginang ka eh. Dawin may ginto, sumangin ang yung ginto. Ano yung pangkalauta, kakit di. Manginang ka, kapatid. Kapag ikaw ay kumikinang sa buhay mo, makikita ng mga tao, yes of course, nakikita nila kumikinang ka. Ano kaya ang meron sa taong yun? Ngumiti ka lang, nakakapagbigay ka ng isang pagpapala sa kanila eh. Subukin mo na ikaw ay isang filled ng banal na espiritu. Pagkatapos malayo ang tao, hindi mo kilala. Biglang na-focus siya sa iyo. Pagkatapos ngumiti ka, kahit ano ang problema niya, ngingiti yan. Yung parang, ano kaya yun? Ba't naibsan ang aking, ang bigat ng aking dinadala, sasabihin niya sa kanya sarili. Nginitian lang ako ng taong yun. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos, sa bigat niyang problema, masasabi pa niya sa iyo kung minsan lalapit pa siya. Sir, sabi niya. Pagkatapos, sasabihin mo, mahal ka ni Kristo. Yun pala, sabi niya. Chance na yun. Alam niyo, kung lahat tayo ay mayroong ganitong kaisipan, tiyak, di tayo kasya dyan. Kahit na 7 service na tayo ngayon, Sabado, 6, wala. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na tayo kakasya. Siguro magkakaroon tayo ng 8 service. Kapag tayo ay nangikayat at nakita nila na kung paano ang buhay natin ay kilala natin ang ating sarili na tayo ay anak ng Diyos at pagmingahari tayo ng Panginoon. Kasi nga, God is special possession that you may declare the praises to Him called you out of the darkness into His wonderful light. Wonderful light na kung saan na ikaw ay ilaw ng sanlibutan ito at nakakaikayat ng isang tao na nasa kadiliman na kung saan na siya ay nabibigatan, siya ay nai-encourage sa'yo. And 1 Corinthians 6:19-20, have you forgotten that your body is now the sacred temple of the Spirit of the holiness who lives in you? You don't belong to yourself any longer. For the gift of God, the Holy Spirit, lives inside your sanctuary. You were God's expensive purchase, paid for the tears of blood. So, by all means, then use your body to bring glory to God. Ano ang pinagbili ng Diyos sa atin? Ano ang kanyang binayad sa atin? A precious blood of Jesus shed in the cross. Kahit ibenta mo ang buong mundo, hindi ka makakabili ng dugo ni Kristo sapagkat walang katapat na alaga ang alaga ni Kristo at siyang pinambayad sa iyo, kapatid. Kung minsan pinapawalan natin ng alaga ang ating buhay, kung ganun pala, hindi ako pwedeng bilhin kahit sino sapagkat ako ay bayad sa dugo ni Kristo. Kaya nga ako ay isang taong walang katumbas na alaga at napaka-importante ko sa Diyos. Di ka kayang pilin. Baka naman sulat may pink, ay ning 5,000. Sulat may red, ay ning 5. Nabili ka na. Nasubok ka. Alam niyo, kinakailangan ng buhay na to ay bigyan natin ng pagpapaalaga sa Diyos at hindi kanino paman. Di tayo pwedeng suulan, di tayo pwedeng bilhin, at hindi tayo pwedeng gawin na parang alipin sa kanilang kapangyarihan sapagkat ang Diyos natin ang nagtalaga sa atin at mayroon tayong kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Kailangan na ito i-exercise natin. Kaya kung minsan daig pa tayo ng mga sinasabi nila na iglesia ni Kristo akala nila kapag binitbit nila ang isang kandidato ay siyempre, kung sinong malakas,
Kikiramdam mo na, ang malakas pala ay pula. O bitbitin natin ang pula. Eh pag nanalo ang pula, sasabihin na, nanalo siya kasi binitbit siya eh. Yan. Ganun ang ginagawa nila. Eh tayo hindi ganun. Ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin, kinakailangang ipamalas natin. Sapagkat hindi tayo pwedeng suulan. Tayo ay binili ng dugo ni Kristo na napakaalaga. Tayo ay isang priesthood na kung saan na sinasabi nga dito na di mo ba alam na ang iyong katawang yan ay templo ng banal na Espiritu. At ang kaya pausukan niya. Adwayang stick, pastor. Dati po, may itong kahang, ngayon doon na akong stick, nanitang sisyeran ko. Awa kapatad, sige, potang yung metok nangan. Kaya kalupad ka rin natin busbus batal kay niya. Eh ba't pakat datang kay? Nakita nyo na, narinig nyo na ho yun? Yung may butas siya rito? Parang robot. Di mo ba alam na templo ng banal na Espiritu yan? Bakit siya pauusukin? Sasabihin niya, wala naman sa Bible na bawal sumindi eh. Oo, wala sa Bible. Pero ang sinasabi dito ni Paul, kung yan ay templo ng banal na Espiritu, kinakailangan na ito ay bigyan mo ng pagpapaalaga sa kabanalan. Sapagkat yan, dyan nananaan ang Diyos. Dyan siya nananaan. Sabi, at dito sinabi nga, let them, sabi nga, kung saan, you were God's expensive purchase. Expensive. Hindi yung, pero meron pang sinasabing tinawaran ka, kundi expensive. Expensive purchase. Paid for with tears of blood. So by all means, then, use your body to bring glory to God. Kaya sabi nga kanina, kapag bawal na inisip nyo na hindi kaya ng inyong katawan, huwag nyo nang kainin. Kapag bloated kayo na libre naman nagbibigay pa sila ng BK o Starbucks, wag mo nang kunin. Bloated ka eh. Magpigil ka sa iyong sarili. Kasi ang pagpipigil mo sa ating sarili ay isang pagpapakita na mayroon tayong pagsunod sa Diyos. Kung wala kang pagpipigil sa iyong sarili, ibig sabihin nun, hindi ka pag-aari ng Diyos. Ang may-ari sa iyo, yung kapangyarihan ng kasalanan na ito ay sumasakop sa iyo, kaya inuudyokan ka at tinutulak, kaya ito ay nagagawa mo at kaya ka nakaka-oo. Pero kung iniisip mo na ito ay desisyon ng Diyos na nakakainam sa iyo, tiyak pag-uwi mo, mainam nga ang katawan mo. Ako, ganun eh. Bibigyan ako, pero, ay hindi ako kakain. Uminom na lang ako ng mainit na tubig. Pag-uwi ko, 2 tasa lang na mainit na tubig ang binigay nila. Yun, nagpupuna ako. Wala yung bloated. Pero kung kinain ko yun, anong makayang mangyayari? Baka sasakyan pa lang, yari ka na. Disiplinahin mo natin ang ating sarili. At ingin mo sa Diyos, Lord, kakainin ko ba ito? Wag, bloated ka nga eh. Sabi, ay Lord, ditak muna eh. May miri, yan pa eh. Alam niyo ho, mga maliliit na bagay na ito ay hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Alam niyo ho, mas maganda kapag gising mo, sasabihin mo, Lord, salamat po at sumikat ang araw. Salamat at malakas ang katawan ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, at bigyan mo ako ng mga bagay na aking magampanan upang mapangiti kita sa langit. Hindi kaya mas mainam yon? Kasi, ang tanging katungkulan ng tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya ho tayo nag-i-exist dito, yun lang. Takot sa Diyos dapat. Dito, tayo ay binili sa napakamahal na alaga ng Panginoon, kaya bigyan natin ng pagpapaalaga naman ang ating sarili. Sabi, you don't belong to yourself any longer. Ang katawan mong yan, kapatid, hindi mo na pagmamayari. Pagmamayari na ng Diyos yan. Kaya, kung gusto mong baguhin ang katawan mo, ingin mo na gabay ang Diyos upang ikaw ay mabago. Huwag ka nang mag-alibay. Ingin mo. Umisan nga, gusto mong baguhin pero hindi mo mabago. Every
New Year nga, mayroon ka nga New Year resolution eh. 1 week, okay. Ay, okay. Pero potang 2 weeks, okay pa. Pagkatapos 3 weeks, wala na. Yung 1 year, wala na. Kasi natapos na yung January. Kaya yung resolution na yun, hindi tama eh. Ingin mo sa Diyos na ikaw ay kanyang baguhin. Upang sa ganoon, ang Diyos ang mangunguna sa iyo at tiyak ikaw ay mabago. And then, change the way you think about your life. Your life is not meant for evil. You are an instrument of righteousness. Ang buhay na yan ay hindi likha ng Diyos para sa demonyo. Ang buhay na yan ay hindi binigyan ng ugis na ganyan na ikaw ay maganda, guwapo, malakas, matipuno. Hindi para sa demonyo yan. Hindi ginawang ang katawan mong yan na kaya ikaw ay napakaganda ng shape mo ay upang ipagamit mo sa mundo. Hindi o. Ginawa ng Diyos yan para sa kanyang kapurihan. Kaya huwag kang mag-macho dancer. O huwag kang pumunta sa ibang trabaho. Hindi o plano ng Diyos yan. Hindi para sa demonyo. Sabi nga your life is not meant for evil. You are an instrument of righteousness. Sa katwiran. Romans 6:13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Sa katwiran. Kapatid, kung ikaw ay isang abogado, huwag kang mag-compromise. Magkaroon ka ng isang integridad na isang abogado na kung saan ang katwiran at ang Diyos ang iyong tinataas at hindi ang iyong sarili. Sigurado ako na hahanapin ka ng mga tao. Kasi, kung gawin mo ang trabaho mo bilang isang abogado at ang sentro ang Diyos, hindi ka matatalo nino paman sapagkat ang sabi ng Diyos, if God is for us, who can be against us? Kung ikaw naman ay isang magaling sa kamay, gawin mo ito sa nakapagbigay puri sa Panginoon. Magaling ang iyong kamay Huwag mong i-offer, sabi niya. Kasi, kaya binigyan ka ng isang part sa katawan mo, nakakaiba o talent ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Marunong akong mag-gitara, pastor, kaya ngayon meron kaming combo. Every tumutigtig kami hindi mo naman nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon doon Ang mundo ang binibigyan mo. Kung gusto mo, i-approach mo yung nandito. Marunong ka palang manggitara. Pasubok ka. Marunong kang umawit. Wag doon sa nightclub. Yung awit para puro pang mundo ang inaawit mo, binigyan ka ng huwag mong i-offer, sabi ng Panginoon. Huwag mong i-offer ang bahagi, ang lahat ng parte ng iyong katawan. Yung iba naman, yung magaling sa pirma, sinong nakaka-relate dito nung nabubuhay pa si Tatang Peter? Yan, alam nila, no? Wala ka bang diploma bilang engineer? Gagawa ka. Yan, magic. Yung magic finger niya, gaganyanin lang Holy angel na yan. At saka, kung gusto mong nasa recto, yan. Nung panahon yun, ganon. Dino-offer nila ang kanilang mga katawan para sa evil. At tayo na binigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon, huwag nating i-offer upang sa ganoon, tayo makapagbigay papuri sa ating Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Do not offer parts yourself as an instrument of wickedness, but rather offer yourself in God's those who have brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Romans 6:16. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you're slaves to sin which lead to death, or to obedience which lead to righteousness. Kung ang inoffer mo ang iyong katawan doon sa kasalanan, kasalanan ang dinudiyos mo, kapatid. Siguradong kung anuman ang iyong pinapaunlakan,
yan pa rin ang iyong dinudiyos at hindi ang ating Panginoon. Kaya sabi nga, you are slaves of the one you obey. Ano ang ino-obey mo? Utang ka ng utang? Walang mangyayari sa'yo. Pagkatapos, nagre-ring yung phone, ayaw mo sagutin, takot na takot ka, kasalanan mo. Kasi yun ang inobey mo eh. Anong sabi ng Biblia? Huwag kang mangutang. Kapag ikaw ay nangutang, sabi niya parang yung tanikala na nilagay sa iyong leheg, iilain ka kung saan kanya dadalhin. Kaya, potang daratang laretang DVD. Yung mga Bombay. Makita lang yung sari-sari store. DVD. 5.6. Magkano gusto mo? Araw-araw. Pagkatapos, kapag wala kang benta, anong mangyayari? Dahil nakatali ka sa leg. Hindi man nakasara yung tindahan, sasabihin na wala siya. Kaya, kung ano ho, at kung paano mo pinailalim ang iyong sarili, slave ka doon. Sigurado. Kaya, magbago tayo. Makilala natin ang ating sarili. And then, Romans 12:1-2. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Kanino natin ibibigay? Kay Christ. Paggamit natin sa Diyos. Ito ang gamitin natin papuri sa Panginoon. The kind will find acceptable this truly we way to worship Him. Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you in a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you. Paano natin malalaman ang will ni Lord? Kinakailangan let them be a living and holy sacrifice. Kung tiisin, magtiis muna. With prayer. Maging matapat ka sa Diyos at ang Diyos ibabangon ka niya. Then you will learn, sabi niya, know God's will for you, which is a good and pleasing and perfect. Ano ho? Yung nakakapuri sa Diyos at perpekto. Tiyak pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos, kapag siya ang nangako, sigurado, gagawin niya ito, kapatid. Alam niyo ho ba, na sabi ko nga, isingit lang natin, Ecclesiastes 12, verse 13-14, yung sa mangangaral. Anong sabi sa Ecclesiastes? Dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Ayan, no? That's the story. That's the whole story. Sabi niya. Okay, Ecclesiastes. Now all has been heard and is conclusion of matter. Fear God and keep His commandments, for is the duty of all mankind. Ano ba ang duty natin? Fear God. Pasakop natin ang buong katawang ito, ang buhay na to, sapagkat siyang may likha. Ito ang ating katungkulan na tayong nilikha ng Diyos. Si Solomon sa kanya na lahat, pero anong sabi niya? Walang kwenta. Libo na rin asawa ko, walang kwenta. Ating kong palasyo, dakal ko ginto, walang kwenta. Pero sa konklusyon na sinabi niya, sa pangukas niya, yan ho ang kanyang sinulat, ang sabi niya. Now, sabi nga sa kanya, here is the conclusion of all matter, everything, sabi niya. For God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Mayroon tayong katungkulan, kapatid. Kaya, para malaman mo ang iyong sarili, change the way you think about your life, obey God. Submit your life to God. Yes, of course, tayo ho ay magre-review, sabi nga, change the way you think about your life. Your life is not an accident. You have a purpose. Your life is not your own. You are a God's special possession. And your life is not meant for evil. You are an instrument of righteousness. Kapatid, ikaw ay kagamit-gamit sa katwiran at kabanalan ng Diyos at hindi sa mga bagay na makamundong ito. Kaya ibayin na natin ang estilo nating pamumuhay
habang iniintay natin ang ating manlilika. And the last verse, sabi nga, John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Gusto ng Panginoon ng bawat isa at bawat anak niya ay nananagana. Gusto ng Panginoon ang bawat Kristiyano na tinawag niya at kanyang pinili ay hindi nag-iikawas, kundi pinagpala, sapagkat ang lahat ay ipinagkaloob niya sa bawat anak niya at tayo'y pinagpalang lubos ayon sa kanyang pagkatubos sa atin at ibinigay niya ang kapamalaan sa bawat isa't isa. Kaya nga, mamuhay po tayo. Change the way we think about your life. From now on, we are the sons and daughters of God. Tayo ho ang magmamana sa lahat ng pag-aari ng Diyos at hindi ang mga unbeliever. Tayo na kanyang pinili. Sapagkat we are the seeds of Abraham. Sa pamamagitan niya, tayo ho ay pinagpala. Pinagpala tayong lubos dahil kay Abraham. Amen. Kaya nga po, sa oras na ito, tatanggap tayo ng banal na hapunan at habang hawak natin ang tinapay at katas ng ubas, manatili po tayo sa diwa ng pananamba